Sa bisperas ng engagement namin, si Rowan, ang fiancé ko, at ang kanyang girl bro, nagkuha ng marriage license sa isang nightclub. Binabati kita, Ginoong Fairfax at Sarah, sa inyong pagpapakasal. Maligayang pag-aasawa. Kami ay seryoso sa sinasabi namin. Pero grabe naman kayo. Hindi ba kayo natatakot na magalit si Willa? Siya ang tunay mong fiancé. Ay, Nagbibiro lang. I-annul namin ito bukas. Alam ng lahat na si Sarah at ako ay magkaibigan lang. Hindi mo masasabi iyan. Kahit isang araw na kasal, may 100 araw na pagmamahal. Nanunood lang kayo. Hindi nagpaplano na bigyan kami ng regalo sa kasal, ha? Sia. Mayroon akong proyekto sa West Suburbs. Ibibigay ko ito bilang regalo sa inyong kasal. Pero sa inuman, may mga patakaran. Gusto nyo ba? Kailangan mong manalo sa dice muna. Hindi ba para sa wedding gift ang dice game? Sasali rin ako. Willa, anong ginagawa mo dito? Nagiinom lang kami, nagbibiro lang. Umuwi ka na at magpahinga. Huwag kang manghawak. Ngayong gabi iyan ang asawa mo. Willa, ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Si Sarah at ako ay magkaibigan lang. Kung mayroon sa pagitan namin, wala ka sa picture. Sige, Rowan, relax ka lang. Willa, wala talaga sa amin ni Rowan. Lasing lang kasi kaya nagkagulo. Bukas, ipapaanal ko ang kasal bukas. Kung talagang naabala ka, hihingi ako ng tawad sa iyo. Ito, iinumin ko ito. Anong ginagawa mo? Mamamatay ka sa kakainom. Willa, huwag kang lumayo. Kung magtatantrum ka, mas mabuting bumalik ka na. Okay lang. Hindi naman ako yung taong hindi marunong tumanggap ng biro. Palagi mong sinasabi na hindi ako pala kaibigan. Kaya ngayon, makikipagbiruan ako. Rowan, hindi mo alam, palihim akong lumalaban sa sugal. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Ang galing, Willa. Gusto ko na sanang makipaglaro sa'yo. Si Rowan yan. Laging ikaw ang tinatago. Rowan, alagaan mo si Willa. Huwag mo kong tingnan. Ngayong gabi, siya ang asawa ko. Okay lang, hindi na kailangan akong alagaan. Ano na nga ulit ang nilalaro natin? Mauunawaan mo rin, bawat sugal ay talo. Ang hindi pagsusugal ay panalo. Sige, kung gayon, ang usual na rules ng inuman, pagpapakawalan ng dice. Pero, dahil nandito si Willa ngayon, gawin nating mas madali para sa kanya. Mataas o mababa, pinakasimple. Pero, para ipagdiwang na magkasama kami ni Rowan, ngayong araw, ang matatalo ay hindi lang iinom, kundi kailangan ding itapat. Magdagdag ng regalo bilang bati. Hoy, hindi makatarungan yan. Alam ng lahat sa ating grupo na ikaw, Sarah, at Rowan ay mga master sa dice. Kayo ngayon ay magkasamang koponan. Paano kami mananalo? Eh di umami na kayong talo. Hoy, umami na talo? Sino ba sa tingin mo kami? Maglalagay muna ako ng premyo. Itong relo, binili ko lang. Ilang araw ang nakalipas. Sali na rin ako. Ito ay Van Cleef Arcos. Iyon ang anniversary gift ko sa kanya. Gusto mo ba? Oo, ano mang ibigay mo sa akin. Laging isusuot ko. Hinding-hindi ko tatanggalin.
Binabati ko kayo sa inyong kasal. Sasali na rin ako. Binabati kita sa iyong kasal. Hayaan mo akong makisali. Ang mga hikaw na ito, hindi ba regalo yan mula kay Ginoong Fairfax para sa kanyang kaarawan? Dati niyang pinahahalagahan ang mga iyon. Ngayon, ginagawa na niyang premyo. Sige, dahil gusto ni Willa maglaro, bigyan natin siya ng tamang pagtanggap. Oo, maglaro na tayo. Gawin nating masaya. Willa, simple lang ang mga patakaran. Ihagis ang dice, mas mataas na numero ang panalo. Ang matalo ay iinom ng isang baso. Pagkatapos, pumili ng isa mula sa tambak na ito ng mga premyo at ibigay ito sa may pinakamataas na paghagis bilang regalo sa kasal. Siyempre, kung may asawa ka na, pwede ka na lang uminom. Pero yan ay hindi masaya. Nakuha ko. Pagkatapos, simulan na natin. La Terra. Si Willa ay kilala bilang perpektong mabait na babae. Ano ang ginagawa niya rito? Nakakasira lang ng mood. Sinusubukan niyang ipakita ang karapatan niya. Pero si Rowan ay talagang hindi pinansin ang kanyang nararamdaman. Willa, hayaan mo akong turuan ka ng tamang hawak. Hindi, salamat. Tapos na. Handa na ba ang lahat? Pagkatapos, ihayag. Magsimula na tayo. 5, 6, 11. 25, 10. 7, 8, Pito. 6. Rowan, 10, Sarah, 11. Ngayon, si Sarah ang pinakamataas. 3, pinakamababa. Willa. Ang sama ng swerte mo. Willa, ang taya ay taya. Inom. At saka, Kung hindi ka marunong maglaro, huwag kang magyabang. Inom mo yan. Oh, mukhang ang regalo ngayong gabi ay manggagaling kay Willa. Maganda ang kalidad ng mga hakaw na ito. Tatanggapin ko ng may kasiyahan. Ang taya ay taya. Eto ang regalo. Salamat, Willa. Ang ganda. sige, ituloy natin. Ikalawang round, pihit. Siyam. Wow, 12. Honey, ang galing mo. Si Ginoong Fairfax lang ang makakagawa niyan. Rowan, mga patakaran ng bahay. Ang pinakamataas na puntos ang panalo sa lahat. Sa round na ito, pumili ka ng kahit anong premyo. Hayaan mo nga ang asawa ko para ngayong gabi. Ang pumili para sa sarili niya. Ano ang gusto mo? Hoy. Sa tingin ko, ang bracelet ni Willa ay espesyal. Kukunin ko yan. Hindi ito. Ang bracelet na ito, ang tanging bagay na natira sa akin mula sa lola ko. Hindi ko ito tinatanggal. Rowan, hindi mo masasabing hindi mo alam. Oh, hindi ba sinabi mong kahit ano, pwedeng maging premyo? Willa, hindi ka naman aatras, di ba? Ito ay, Mga patakaran ng bahay. Ang taya ay taya. Willa. Ibigay mo na. Willa. Ibigay mo dito. Rowan, alam mo namang mabuti. Para kay Sarah, talaga bang? Ipapahiya mo ako ng ganito? Baka kalimutan na lang, pulseras lang naman. Sarah, kung gusto mo, dadalhin kita sa tindahan bukas at bibili ako ng 2. Oh, hindi, 5. Hindi. Nagtakda tayo ng mga patakaran bago nagsimula ang laro. Kung hindi mo kaya, huwag kang maglaro. Willa. Sinabi ko sa'yo na umuwi ka ng maaga. Nagpumilit kang maglaro. Sinabi ko. Ibigay mo dito.
Sa tingin ko, hindi naman ganoon kasaya. Tara, tuloy-tuloy lang. Hindi pa ako tapos magsaya. Pito. Siyam. 2-1, 2. Rowan, sa round na ito, ikaw ang pinakamaliit. Huling pwesto. Uminom ka. Mahal, hindi gaanong maganda ang iyong swerte ngayong round. Sige, dahil ngayong gabi, tayo ay iisa bilang magkasintahan. Ipinagmamalaki ang inyong pag-ibig. Dalawa, talo si Willa sa round na ito. Ikalawang round, kalugin. 3, talo si Willa. Dalawa, talo na naman si Willa. Walang saya kung ganito lang kaliit ang laro. Sa susunod na round, subukan natin ang iba. Pusta sa puntos. Sino mang sa tingin ay kayang mag-roll ng 8 pataas, doblehin. Siyempre, doble rin ang pusta. Ako na mauuna. Pumusta ako ng aking boutique store sa kanlurang bahagi ng lungsod. Milyon-milyon ang halaga niyan. Ganoon kalaki ang laro? Baliw ka. Sali ako. Kung gayon, ipupusta ko. Ang aking Voyage Yacht. Hindi lang milyon-milyon ang halaga ng yate, kundi ipinangalan pa ito sa iyo at kay Willa, isang bagay na napakahalaga at ipinupusta mo ito. Rowan, masyadong mataas ang pusta. Wala akong pakialam. Laro lang ito. Sige na, all in na. Willa, ikaw? Sali ka? Sige, Willa. Tama na. Pwede ka nang umuwi. Tama si Rowan. Willa. Kung hindi mo kaya, sumuko ka na lang. Mas mabuting umuwi ka na, at maging mabuting babae. Hindi para sa iyo ang lugar na ito. Sali ako. Pumusta ako ng aking apartment sa look ng bayaba. Ang apartment na iyon ang pangunahing ari-arian, na iniwan sa iyo ng iyong mga magulang. Pupustahan mo iyon? Rowan, hindi ba sinabi mo? All in? Sige, ituloy natin. Sa round na ito, tanging ang mga nakakuha ng higit sa 8 ang mananalo. Handa na? Go! Siyam. 7 ang nakuha ko. Walo. Talo ako. Ang lapit na. Yay! Panalo ako. Willa. Anong feeling ng matalo? Lahat ng meron ka, makukuha ko lahat. Ulit.
Rowan, bakit di mo siya kausapin? Bitawan mo na. Nasasaktan siya. Tapos babalik siya para magmakaawa. Mukhang ako ang panalo ngayon. Ang kumpanya ng media mo, akin na ngayon? Willa, sunod-sunod ang panalo mo. Gusto mo bang maglaro para sa mataas na pusta? Bakit hindi? Sabihin mo, paano mo gustong maglaro? Sarah, Susunod na round. Tapatan natin. Ako, taya lahat ng shares at real estate ng Korporasyon ng Somerset. Ikaw, lalaban ka ba? Si, sasali ako. Taya ko lahat ng aking ari-arian. Willa, baliw ka ba? Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Rowan, hindi ba sinabi mo? Walang biro sa mesa ng sugal. O baka, natatakot ka? Rowan, dahil sobrang sabik niyang ialay ang sarili, bakit hindi natin kunin? Willa, mura ang salita. Ngayon, tawagan mo agad ang abogado mo at ipagawa ang mga dokumento. Gagawin din namin iyon. Siya. Fen, dalhin mo lahat ng pahayag ng ari-arian ko at isang pansamantalang kasunduan sa pagtaya. Pumunta ka rito ngayon din. Oh, ngayon. Agad-agad. Willa, huwag kang magsisi dito. Dahil gusto ni Sarah maglaro. Sasabay ako sa kanya. Lahat ng pirma, pareho pa rin ang patakaran. Isang round ang magpapasya ng panalo. Sino man ang mas mataas ang taya, panalo sa lahat. Simulan. Labing isa. Hindi masama. Labindalawang puntos, isang malinis na panalo. Panalo si Ginoong Fairfax. Paano niya matatalo iyon? Maliban kung makakakuha din si Willa ng 12, tabla. Paano naging posible? Isang perpektong 12 yan. Mahal. Ang galing mo. Willa, sa pagkakataong ito, kahit ang langit ay hindi pumanig sa iyo. Willa, hindi pa huli para sumuko. Ang nawala mo dati, maaari kong isaalang-alang. Hindi na kailangan. Pagkatapos ng lahat, simula bukas, wala na tayong gagawin sa isa't isa. Ang teknik na iyon, si Willa ay parang ibang tao bigla. Paano naging posible ito? Tatlong dice. Sa loob ng tasa ng dice na ito,
paano magkakaroon ng 3 dice. Baka naman, sa pagkontrol ng lakas, literal niyang hinati ang isang dice sa 2 kalahati. Willa, talaga bang may ganitong kakayahan? Noong ginamit ko ang trick na ito, sa mga mesa ng sugal sa lungsod Sinag, at nagwawalis ako, malamang hindi man lang mabilang ng mga taong ito kung ilang tuldok ang nasa isang dice, diba? 13. Talo ka. Rowan, ikaw. Willa, paano mo alam ang lahat ng ito? Tatlong anim, pare-pareho. Walisan ang mesa. Walisan ang mesa. Willa, ang galing! Tapos na ako. Uuwi para magpakasal. Dati, naglaro lang ako. Pagkatapos magsaya saka umuwi para maging mabuting babae, gusto kong makasama si Rowan habang buhay. Hindi inaakalang darating sa ganito. Rowan, binigyan na kita ng maraming pagkakataon. Pero sa bawat pagkakataon, pinili mo ang iba. Lahat ng ito, ikaw ang may gawa sa sarili mo. Lahat ng ito ay gawa mo. Willa, buwisit ka. Lakas loob mo kaming lokohin. Pinlano mo lahat ito, hindi ba? Ibalik mo sa amin ang amin. Binibining Summers, bantayan mo ang ugali mo. Sa pustahan, lahat tayo ay gumagamit ng ating kakayahan. Noong natalo ako sa iyo kanina, hindi ako masyadong naasar. Ikaw. Finn, ayon sa kasunduan, malinaw ang nanalo. Pahalagahan ko kung kayong lahat ay maaaring magpatuloy sa paglipat ng ari-arian sa lalong madaling panahon. Tungkol sa mga maliliit na bagay na natalo ako sa ilalim ng aking pangalan, ituring ninyong itinapon sa mga aso. Hindi ko sila gusto. Ngunit si Ginoong Fairfax at ang buong ari-arian ni Binibining Somerse na nakataya, gusto kong makita ang mga paunang dokumento ng pagbabago ng pagmamay-ari bago sumikat ang araw bukas. Oo, Binibining Sterling. Magsisimula kaming magsuri ng inventaryo, makipag-ugnayan sa mga kaugnay na departamento at simula ng emergency transfer procedure. Oh, Willa, lahat ng ito ay pinlano mo mula sa simula. Niloloko mo ako sa lahat ng panahon. Nagsisinungaling ka sa akin. Kasinungalingan? Rowan, tinatanong mo ako kung nagsisinungaling ako sa iyo? Kumpara sa iyo at sa iyong matalik na kaibigan na kumuha ng lisensya ng kasal sa harap mismo ng aking ilong. Kumpara sa iyo, paulit-ulit na hinahayaan mo siyang mang-asar sa akin, yuraka ng aking pinahahalagahan. Kumpara sa iyong pag-setup ng bitag na ito ngayong gabi, sinusubukang sirain ang aking reputasyon at iwan akong wala. Ang aking mga munting paraan ng pagprotekta sa sarili, ano ba ang mga iyon? Hindi ko kailanman naisip na manloko ng iba. Ikaw ang nagpapahintulot sa akin na umupo sa mesang ito at ikaw ang nagbigay sa akin ng mga chips. Inilagay mo ang mga ito sa harap ko. Kung tumaya ka, kailangan mong tanggapin ang pagkatalo. Hindi yun ang iniisip mo. Si Sarah at ako ay nakuha ang lisensya dahil lasing kami. Hayaan mo akong magpaliwanag. Sa puntong ito, ano ang kailangan mong ipaliwanag? Rowan, tapos na ang ating engagement. Mula ngayon, tayo, wala nang kinalaman ng isa't isa.
Rowan, Sarah, ang laro tapos na. At ang iyong ganti, kasi simula pa lang. Mula ngayon, ito, iyan, at iyan, pupunan natin lahat ng ating mga alaala. Noong minsan, taos-puso akong nais kong makasama siya sa buong buhay ko. Sayang, mga taon ng kabataan na sayang. Binibining Sterling. Ang mga pagbabago ng asset ng grupo ng Fairfax at korporasyon ng Somerset, paano na ang mga iyon? Ang yate ni Ginoong Fairfax, ilang mga ari-arian, at ilang equity, kaninang umaga, lahat sila ay na-freeze. Ang grupo ng Fairfax ay naapektuhan, bumaba ang presyo ng stocks, labis na nanghina. Tungkol naman kay Rowan mismo, simula ng insidente, siya ay gustong kausapin ka ng personal. Willa, sagot, kagabi ay isang birong lasing. Nagbibiro lang. Bakit mo sineseryoso? Pag-usapan natin ito. Biro? Kung ako ay natalo kanina, sila ay sabik na palayasin ako. Ngayon mo lang sinasabi iyan, dahil lang sila ay natalo. Dahil lang sila ang natalo kanina. Huwag kang mag-alala, magpatuloy ka, bilisan mo. Nakuha ko. Oh, siya nga pala, may isa pang bagay. Itinago mo ang iyong posisyon bilang pinuno ng kapital ng Aurora at nagbuhos ng malaking halaga ng kapital at mga resources sa grupo ng Fairfax na tumutulong na ang grupo ng Fairfax ay naging napakahusay sa mga nakaraang taon. Ngayon, malapit nang mag-expire ang kontrata, kaya ire-renew mo ba ito? Kapital ng Aurora, nag-alala ako na masasaktan ang kanyang pagmamalaki, kaya ginawa ko ang lahat para itago ang aking pagkakakilanlan nang hindi nagpapakilala upang bigyan siya ng daan. Sa pagbabalik tanaw ngayon, ito ay mura at nakakatawa. Tapusin ang kontrata, bawiin ang pamumuhunan. Gusto ko silang bankrupt. Oh, Kumusta? Ang numerong iyong diniyal ay pansamantalang hindi magagamit. Pakisubukan muli mamaya. Kumusta? Ang numerong iyong diniyal ay pansamantalang hindi. Ito ay nakakagalit. Si Willa ay hindi kailanman nagbaba ng tawag sa akin dati. Ginoong Fairfax, kung hindi urong si Binibining Sterling, ang grupo ng Fairfax baka mabankrupt. Alam ko. Wala bang ibang paraan? Ang kumpanya ay sinusuportahan ng kapital ng Aurora. Kung matagumpay nating ma-renew ang kontrata, ang kumpanya ay maililigtas pa. Ngunit ang pinakamagandang opsyon ngayon ay ang makuha ang kapatawaran ni Binibining Sterling. Ang magkabilang panig ay kusang bawiin ang taya. Dahil si Binibining Sterling ay galit na nakakuha ka ng lisensya ng kasal kay Binibining Somerset, marahil dapat mo munang ipawalang bisa ang kasal kay Binibining Somerset upang makuha ang kanyang kapatawaran. Hindi mo magagawa yon. Hindi mo yan magagawa. Sarah, lumabas ka muna. Nag-uusap kami tungkol sa negosyo. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Noong araw na iyon, si Willa talaga ang hindi matanggap ang pagkatalo at sadyang ginawan tayo ng paraan. Ngayon, bakit ikaw ang unang hihingi ng tawad? Pero ang kumpanya, Rowan, siya,
Dahil sa isang biro noong lasing, ay kayang maging walang awa para sirain ka at ang pamilya Fairfax. Ang mga taong tulad niya, kapag mas yumuyuko ka at humihingi ng tawad, mas iisipin niyang natatakot ka, lalo lang siyang lalala. Ginoong Fairfax, sa tingin ko, si Binibining Sterling ay hindi ganoong uri ng babae. Siya. Tama na. Tama si Sarah. Kung pupunta ako ngayon, at hihingi ng tawad kay Willa, talagang iisipin niyang takot ako sa kanya. Bukod dyan, hindi pa tapos ang grupo ng Fairfax. Meron pa tayong kapital ng Aurora, di ba? Sa kanila, magiging maayos ang Fairfax. Pero, At saka, ipahayag ang pakikipagkasundoan ko kay Sarah. At palitan ng venue ng kasal, na itinakda para kay Willa at sa akin. Sa pangalan ni Sarah. Gusto niya ng away? Eh di itutuloy ko. Kapag ang handaan ng kasal sa isang buwan, ay matutuloy ayon sa plano. Makikita ko kung makakapagpigil siya. Sa oras na yon, kung sino ang magmamakaawa, ay malalaman pa. Ginoong Fairfax, talagang hindi pwede. Ito ay isang hayag na deklarasyon ng digmaan laban kay Binibining Sterling. Susunugin nito lahat ng tulay. Bukod dyan, ang kapital ng Aurora ay, Gawin mo lang ang sinasabi ko. Lumabas ka. Rowan, alam kong, hindi mo ako hahayaang apiin. Eh di pupunta ako para ipaalam sa media, at sa ating mga kaibigan ngayon. Ginoong Fairfax, masamang balita. Tinapos ng kapital ng Aurora ang kontrata natin. Ano? Kanselahin ang kontrata. Bakit bigla na lang nila itong kinansela? Hindi ba nila sinabi kanina na gusto nilang i-renew ang kontrata sa atin? Ginoong Fairfax, wala akong ideya. Ang tigas ng kanilang paninindigan. Nag-anunsyo sila ng unilateral na pagtatapos at hiniling na dapat naming ibalik lahat ng pondo ng investasyon at interes. Imposible. Si Binibining Sterling ng kapital ng Aurora ay laging positibo sa grupo ng Fairfax. Ang ating kooperasyon ay laging maayos. Tiyak na may pagkakamali o hindi pagkakaunawaan. Magayos ng pulong. Kailangan kong makita si Binibining Sterling ng personal. Kailangan kong ipaliwanag ito ng harapan. Opo, Ginoo. Hilo. Halos 2 oras na akong naghihintay. Ang inyong Binibining Sterling ay hindi pa sumasang-ayon na makipagkita sa akin? Ginoong Fairfax, pasensya na po. Si Binibining Sterling ay bihirang tumanggap ng bisita. Ang inyong kahilingan para sa pulong ay naisumite na. Ngunit wala pa kaming natatanggap na feedback. Ginoong Fairfax, si Binibining Sterling ay laging misteryoso. Hindi siya nagbibigay ng panayam sa media at bihirang lumabas sa publiko. Dati siyang optimistiko sa grupo ng Fairfax. At pagkatapos, nang walang babala, tinatapos ang kontrata. Talagang nakakalito. Sa ngayon, ang kumpanya ay nasa kritikal na sandali. Kung wala ang kapital ng Aurora, ang kumpanya natin ay maaaring mabaon sa utang anumang oras. Ngayon, kahit anong mangyari, kailangan kong makita si Binibining Sterling. Mayroon akong lubhang apurahang bagay na kailangan kong pag-usapan ng personal kay Binibining Sterling. Pakiusap, subukan mong kontakin siya muli. Sige, pakihintay lang. Pasok. Binibining Sterling. Si Ginoong Ruan mula sa grupo ng Fairfax ay naghihintay pa rin sa lobby sa ibaba. Iginigiit niyang makita ka. Hindi. Nakuha ko. May matandang kaibigan na bumalik sa bayan. Hindi ka lalabas para makipagkita sa akin? Siya nga. Pasensya na Ginoong Fairfax. Ang schedule ni Binibining Sterling ay puno ngayon. Hindi kanya makikita. Pakibalik na lang po. Puno ang schedule. Naghihintay ako dito ng halos 3 oras. Kailangan kong makita si Binibining Sterling ngayon. Papuntahin mo ako sa taas. Kakausapin ko siya mismo. Ginoo, pakihintay po.
Bawal pumasok ang hindi autorisado. Ginoong Fairfax, kumalma po kayo. Hindi kayo pwedeng pumasok ng sapilitan. 1. Hindi ko maintindihan. Bakit ayaw niya akong makita? Ang aming grupo ng Fairfax ay nakikipagtulungan sa korporasyon ng Aurora sa loob ng mahabang panahon. Kahit na ito ay isang hatol na kamatayan. Kahit man lang bigyan kami ng pagkakataon na ipaliwanag ng personal. Ano ang ibig sabihin ni Binibining Sterling dito? Bakit pamilyar na pamilyar ang mukha na iyon? Ginoong Fairfax, mangyaring umalis. Huwag mong gambalain ang aming trabaho. Ginoong Fairfax, baka dapat na tayong umalis. Mukhang hindi natin makikita si Binibining Sterling ngayon. Baka makaisip tayo ng ibang paraan. Iyon na yata ang tanging magagawa natin. Binibining Sterling, parang kalawang na ang pagmamaneho mo. O baka naman, ang pagkikita natin, ang nagpahiya sa'yo? Yasba. Noong araw, sa lungsod Sinag, siya lang ang karibal ko. Noong panahong iyon, hindi kami magkasundo. Sa lamesa ng sugal? Karera? Kahit ano pa man, kailangan naming mag-agawan sa panalo. Panalo ang bangkero. Panalo ka ngayon, pero sa susunod, baka hindi na. Yasba, wala pa ba ngayon? Ginoong Mercer, mukhang nagbiyahe siya at matagal pa bago bumalik. Bahala na. Hindi na ako maghihintay. Hindi naman. Kailangan kong sabihin sa kanya ng personal. 3 alas 6. Triple. Patalo. Patalo lahat. Wila galing. Tapos na ako. Paano ba, pagkatapos ng maraming taon, pareho ka pa rin? Ang bata-bata mo pa? Paborito kong lasa yan. Naalala mo? Seryoso, hindi pa rin ako makapaniwala. Noong mga panahong iyon, sa kasino ng lungsod Sinag, hindi ka mapigilan at ikaw lang ang nakatalo sa akin. Pero ngayon, naloko ka ng isang lalaki, parang isang tanga. Ang kwentong ito ay mas baliw pa kaysa sa pinakamasamang talo sa kasino. Oy, huwag kang mambababa. Hindi mo ba alam ang mga patakaran? Tsaka, noong bata pa tayo, sino ba ang hindi nabulag? Mas mabuti pa rin iyan kaysa sa iba.
Pagkatapos ng ilang taon, ang nakakainis mong ugali ay hindi nagbago. Si? Kasalanan ko. Tigilan na natin yan. Ikaw? Sa mga taong ito, ano ang ginagawa mo? Noong umalis ako noon, sabi mo pupunta ka sa malayo at hindi na bumalik. Ang misteryoso. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Willa? Anong klaseng lalaki ang gusto mo? Anong klaseng... Sa pinakamababa, dapat siyang pumili ng Polar Rose para sa akin sa tuktok ng Heavenly Peaks. Paano yan? Romantic na ba? Mahirap na ba ha? Para hindi na kayo magtanong. Tara, ituloy. Saan si Willa? Oh, Ginoong Mercer. Ang late mo naman umuwi. Binibining Sterling. Pagkatapos manalo sa huling round kahapon, sabi niya, uuwi siya para magpakasal. Ano ang sinabi mo? Ginoo, ang amo ay malubhang may sakit sa Europa. Kritikal ang kalagayan niya. Handa na ang pribadong jet. Pakibalik agad. Si. Babalik ako. Willa? Babalik ako. Ang tanong ba na ito ang hirap sagutin? Hindi. Sa tingin ko lang, ang mga pagsisisi noon ay talagang hindi mahalaga. Ang mahalaga ngayon ay bumalik na ako. At nandito ka pa rin. Ginoong Mercer, ang munting talumpati na ito ay malamang na naipractice sa ibang bansa ng maraming beses. Ano? Ano? May pakialam ka sa buhay pag-ibig ko? Sa kasamaang palad, kailangan kitang biguin. Sa puso ko, laging may anino na hindi ko maalis. Ang iba ay pagtitiis na lang. Matagal na tayong hindi lumalabas. Ang upo lang dito ay nakakaboring. Pupunta ako doon para mag-relax. Willa, sa pagkakataong ito, kahit ano pa ang dumating, hindi na kita palalampasin muli. Halika. Ang aking magiging asawa, dapat ay masunurin, mahinhin, makatwiran, yung mahilig magsaya ng todo. Ayaw ko niyan. Halika. Noong mga panahong iyon, para kay Rowan, pinigilan ko ang aking gilas at nagpanggap na mabait na babae. Pero, hindi ako pinahalagahan. Sa paglingon ko ngayon, napakaloko pala. Ano? Matagal ka nang hindi sumayaw at nakalimutan mo na kung paano humakbang? Ang dami mong sinasabi. Tandaan mo ba o hindi? Subukan mo. Malalaman mo. Ayan, mas gusto ko iyan. Kung patuloy na umiinom si Ginoong Fairfax ng ganito, hindi ito makakatulong. Narinig ko, kapital ng Aurora tumanggi pa ring makipagkita sa iyo. Maaaring kailangan mong lumapit at magmakaawa kay Willa. Rowan, huwag kang ganyan.
Maaring may puwang pa para makipag-usap. Pagkatapos ng lahat, may kasaysayan kayo. Siguro dapat kang kausapin siya. Tumahimik ka. Ako ang magmamakaawa sa kanya? Hindi pwede. Oh, sige na. Umiiyak dahil sa isang babae. Pwede pa ba tayong magsaya? Sige, sumayaw na tayo. Oo, Ginoong Fairfax. Marami pang ibang isda sa dagat. Si Willa, oo, maganda siya, pero masyadong mahinahon. Walang saya. Nakakatamad sa relasyon. Tingnan mo si Sarah. Alam niya kung paano magsaya. Ang sayaw ni Sarah ay palaging nakakabilib. Anong nangyayari sa baba ngayong gabi? Ang daming gulo. Tingnan natin. Sige. Tara na. Willa. Tama ba ang nakita ko? Iyan ay Willa. Para siyang ibang tao. Mas maganda pa ito kaysa sa sayaw ni Sarah. Hindi mo ba nakikita ang mga tao sa baba? Lahat sila ay nakatitig sa kanya. Rowan, hintayin mo ako. Halik. Anong ginagawa mo? Bakit ka nandito? Nasaan ako? Anong ginagawa ko? Anong pakialam mo? Sa pagkakaalam ko, ang balita tungkol sa kasal mo ay dapat na ilabas na. Ang handaan ng kasal ay magaganap na. Kaya, bati kita. Alam ko. Naiinis ka pa rin dahil sa akin at kay Sarah na nagpakasal. Pero biro lang yon. Magkaibigan lang kami ni Sarah. Bakit ang sama ng loob mo? Naghanap ka pa ng lalaki para inisin ako. Magkaibigan lang? Tinatawag mo itong magkaibigan lang? Teka, ngayon si Rowan ay nasa kama ko. Ikaw, hindi mo kayang pantayan ang lugar ko sa puso niya, kailanman. Sarah, ano ito? Pinadala mo ba ito kay Willa? Sinadya mo yan. Hindi, Rowan, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi yan ang akala mo. Noong araw na iyon, naglalaro ka lang sa bahay ko. At sobrang gabi na, kaya ikaw, natulog ka sa kama ko. Pero walang nangyari sa atin. Gusto ko lang, magbiro ng kaunti kay Willa, yun lang. Ganun. Willa, nagbibiro lang si Sarah sa'yo. Pero aminado ako, lumampas siya. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Pero biro lang naman yon. Kaya pakiusap, kalimutan mo na. Biro? Willa, talagang hinalikan mo ang ibang lalaki sa harap ko mismo. Ano? Biro lang. Bakit ang galit ni Ginoong Fairfax? Hindi ba ikaw yung hindi nagagalit kapag nagbibiro ang iba? Rowan, kanselado na ang engagement natin. Mga estranghero na tayo? Walang tali. Ikaw ay isang lalaking may asawa at may iba kang babae. Dapat alam mo ang iyong lugar. Jasper, tara na. Wala nang saysay na sabihin sa mga taong ito. Willa, Rowan, si Willa ay hindi tapat. Huwag mong ibaba ang iyong sarili sa kanya. huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Rowan, ikaw. Pasensya na. Medyo nalilito ako. Hindi kita sinadya. Gusto kong mapag-isa sandali. Rowan. Kanina lang, salamat. Sa biglaang desisyon, ginawa kitang panangga. Ang ganitong panangga, masaya akong maging. Pero, kung gusto mo talagang magpasalamat, meron akong handaan bukas ng gabi. Kailangan ko ng kasama. Kung pwede bang gawin ni Binibining Sterling ang karangalan at tulungan ako. Siya, sa ganitong paraan, magagamit ko ang pagkakataong ito para ipahayag ang aking posisyon sa kapital ng Aurora. Sasama ako sa iyo bukas. Salamat, Binibining Sterling. Ginong Fairfax, Korporasyon ng Aurora, hindi pa tumutugon. Kung bago ang susunod na linggo hindi namin makontak ang kanilang taong namamahala para makipag-ayos, ang aming daloy ng kapital baka maputol.
Naiintindihan ko. Ginoong Fairfax, nalaman namin ang tungkol sa kapital ng Aurora ang pagkakakilanlan ni Binibining Sterling. Talaga. Talaga. May kumpirmasyon kami na si Binibining Sterling ay dadalo sa hapunan pang negosyo ngayong gabi. Mahusay. I-set up na ngayon. Ngayong gabi, kailangan nating makita si Binibining Sterling. Oh, Teka. Isa pa. Maghanap ng tao ng lihim. Para magsiyasat tungkol kay Willa. Mas maraming detalye, mas mabuti. Gusto kong malaman ang nakaraan niya, lahat. oo, Ginoong Fairfax. Willa. Tingnan natin. Kung ilang sikreto ang itinatago mo pa sa akin. Rowan. Nanay, anong ginagawa mo rito? May mahalaga akong gagawin. Mahalagang bagay? Ano pa bang mas mahalaga kaysa sa pamana ng pamilya Fairfax? Narinig ko kay Sarah, ang kumpanya ay nasa malaking problema, hindi ba? Nako, huwag mong sisihin si Sarah. Nag-aalala lang siya para sa iyo. Narinig ko si Binibining Sterling ng kapital ng Aurora ay napakahirap makita. Walang makalapit sa kanya. Oo. Pinagsusumikapan ko pa. Rowan. Tita. Siguro, makakatulong ako. Mayroon akong senior na kasando ko. Nagtatrabaho siya bilang katulong ng pangkalahatang tagapamahala. Masusubukan kong kumbinsihin siya na ipakilala ka at ayusin ang isang pulong kay Binibining Sterling. Kita mo? Si Sarah dito ay tunay na mapag-isip. Talagang inaalala niya ang pamilya Fairfax. May kakayahan at koneksyon siya at maaasahan siya kapag kailangan. Hindi tulad ni Willa na puro tantrums lang at gumagamit ng mga daya para saktan ang sarili niyang pamilya. Wala siyang silbi. Ngayon, ginulo niya ang sambahayan baliktad. Kung ako ang tatanungin, Sarah ay mas mahusay kaysa kay Willa sa lahat ng aspeto. Sa bagay, may marriage certificate na kayong dalawa, bakit hindi gawin itong totoo at tuluyan ng magpakasal? Imposible, Maria. Mahal ko talaga si Willa. Si Sarah lang ang pinakasalan ko. At ginawa ang kasal. Para pilitin si Willa na sumuko. Hindi ako magpapakasal sa iba. Kaya tumigil ka na sa pangungialam sa buhay namin. Anong sinabi mo? Rowan, baliw ka ba? Si Willa ang sumira sa iyo ng ganito at iniisip mo pa rin siya. Tita, huwag kang magalit. Rowan, stress lang siya at nagsasalita ng walang saysay. Iwanan na natin ito. Sa ibang pagkakataon, ang mahalaga ngayon ay tulungan ang kumpanya. Malagpasan ang krisis na ito. Rowan, nandito ka rin. Ginoong Fairfax, narinig ko na si Binibining Sterling mula sa kapital ng Aurora ay darating. HMM. Hindi ko talaga alam kung sino talaga si Binibining Sterling. Medyo misteryoso siya. Sabi ni Senior Preston, malapit na raw dumating si Binibining Sterling. Dapat kasama niya si Binibining Sterling. Laging maaasahan si Sarah. Rowan, sa pagkakataong ito, utang natin kay Sarah ang pagbangon ng kumpanya. Dapat mo talaga siyang pasalamatan. Sa pagkakataong ito, talaga namang dapat kitang pasalamatan. Sige, malapit na tayo, kaya hindi na kailangan ng pasasalamat. Natutuwa akong nakatulong ako. Willa, kapag nakilala na ni Rowan ang totoong si Binibining Sterling, at nalaman niya na wala ka lang, iniisip ko kung magiging, ganun pa rin ba siya ka-obsessed sa'yo? Narito na si Binibining Sterling.
Tingnan mo. Si Binibining Sterling iyan. Talagang si Binibining Sterling iyan. Bakit siya nandito? Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay makipagkita kay Binibining Sterling at makuha ang investment. Itabi muna ang iba pa. Alamin ang iyong hangganan. Huwag kang magdulot ng problema. Pupunta muna ako kay CEO Walton at Ginoong Langford para sila ay usisain. Hintayin mo ako dito. Huwag kang mag-alala. Kailangan kong kumuha ng isang bagay napakahalaga. Mahuhuli ako ng kaunti. Huwag mo akong masyadong mamiss. Papasukuin ko si Assistant Preston para sunduin ka. Para hindi maligaw, tulad ng dati. Salamat sa pag-aalaga sa akin, Binibining Sterling. Willa, sa pagkakataong ito, hindi na ako mahuhuli. Talagang engrandeng pagpasok. Ito si Binibining Sterling. Ano? Hindi ka na gusto ng pamilya Fairfax? Ngayon, pumupunta ka sa lugar na ganito para makaakit ng mayamang asawa? Ginang Fairfax, pakiayos ang iyong pananalita. Hindi ito palengke. Tita, huwag mo siyang kausapin ng ganyan. Willa ay nahihirapan ngayon. Ayaw na siya ni Rowan. Kailangan niyang isipin ang kanyang kinabukasan at gumawa ng plano. Nitong mga nakaraang araw, paulit-ulit kang lumilitaw sa harap ni Rowan. Baka naman sinusubukan mo makuha muli ang kanyang atensyon. Sa panaginip mo. Kasal na sina Sarah at Rowan. Wala ka nang pakialam. Sasabihin ko sa iyo, Willa, si Sarah na ang nag-ayos ng koneksyon para sa atin. Malapit nang ang pamilya Fairfax makipagsosyo kay Binibining Sterling ng kapital ng Aurora. Kapag ang pamilya Fairfax bumangon muli, hindi ka karapat-dapat na maglinis ng aming sapatos. Makikipagsosyo sa kapital ng Aurora. At si Binibining Somerset ang nag-ayos ng koneksyon? Siyempre, ang aking senior ay kanang kamay ni Binibining Sterling. Hindi tulad ng ilang tao, na puro panggugulo lang, at pumipigil sa kanila. Sige, batiin ko na kayo ng maaga. Hangad ko, isang matagumpay na pakikipagsosyo. Sino ang nagsabing pwede kang umalis? Kailangan mong turuan ng leksyon. Disiplinahin ako? Hindi ka kwalipikado. Dati akong sumasang-ayon sa iyo dahil itinuturing kita bilang ina ni Rowan. Bilang tanda ng respeto sa aking nakatatanda. Ngunit mula nang ako'y tumanggi sa kasunduan kay Rowan, hindi ka na aking nakatatanda. Kaya, hindi ko na kailangang tiisin ang iyong mga walang batayang akusasyon at insulto. Ang nangyari ngayong araw ay nagtatapos dito. Tandaan mo, Ginang Fairfax, ang aking pasensya ay limitado. Kung mangyari ito muli, ipapatawag ko ang aking abogado sa iyo. Naiintindihan mo ba? Ikaw, Willa, ganito ba, magsalita kay tita? Kahit na, tapos na kayo ni Rowan, siya pa rin ang nakatatanda mo. Wala ka bang pangunahing asal o respeto? Ganito ba itinuro sa iyo ng iyong mga magulang? Binibining Somerset, bago mo ako turuan ng asal, dapat mong tingnan mabuti ang iyong sarili. Noong gabi, bago ang kasalan ng iba, inagaw mo ang kanyang nobyo para magpakasal ng lihim. Wala kang karapatan para turuan ako ng asal. Ikaw, nagsisinungaling ka, paninirang puri. Sarah at Rowan ay isang lasing na biro. Ikaw nagseselos ka lang.
Paninirang puri iyan. Nanay, Sarah, anong ginagawa mo? Oh, Rowan, tamang-tama ang timing. Tingnan mo itong si Willa, sobra na siya. Pinagtangkaan niyang ipahiya ako at siraan si Sarah. Kailangan mong ayusin siya. Rowan, anong hinihintay mo? Ngayong gabi, kung tayo makikita si Binibining Sterling, lahat ay nakadepende kay Sarah. Sa ngayon, siya ay inaapi sa publiko. Paano sa tingin mo ang nararamdaman niya? Sigurado ka bang hahayaan mo ang babaeng iyan na walang kinalaman sa iyo at kahit sumasalungat sa iyo sa bawat pagkakataon, pahirapan si Sarah? Puputulin mo ba ang huling pagkakataon ng pamilya Fairfax? Willa, alam ko na ang buong bagay na ito ay naging hindi patas sa iyo. Pero kailangan ko ang tulong ni Sarah. Gawin mo lang para sa akin. Humingi ka ng tawad sa nanay ko at kay Sarah. Sige na, kalimutan na natin ito. Okay. Pangako ko, ang ganitong bagay ay hindi na mauulit. Paano kung tumanggi ako? Willa, hindi ka pa ba sapat na panggulo? Simula nang magsimula ang pastahan na ito, ilang beses na kitang pinagtiyagaan. Oo. Nagkuha ako ng lisensya ng kasal kasama si Sarah, kasalanan ko. Pero lasing kami, nagbibiro lang. Naipaliwanag ko na ito ng maraming beses. Ano pa ba ang gusto mo? Ang pagiging dramatic, may hangganan. Humingi ka ng tawad sa nanay ko at kay Sarah, ngayon na. Willa, pakasalan mo ako. Lagi kitang magiging mabuti sa'yo. Hindi kita hahayaang makaranas ng anumang kawalan ng katarungan. Akala ko noon na lubos akong nadismaya kay Rowan, pero hindi ko inaasahan. Hanggang sa sandaling ito, ang puso ko, masakit pa rin. Rowan, hindi ako hihingi ng tawad. Hanggang ngayon, sa wakas ay napagtanto ko na ang lahat ng ginawa ko dati, lahat ng pagsisikap ko, ay walang kabuluhan. Anong sabi mo? Ang kapal ng mukha mong tawaging aso ang anak ko, Willa. Ikaw na walang modo, maliit na pokpok. Pupunitin ko ang bibig mo. Ginang Fairfax. Sa publiko, pagsuntok sa isang tao, talagang natutunan ko ang pagpapalaki ng pamilya Fairfax ngayon. Jasper, naglakas loob kang itulak ang nanay ko? Ginoong Fairfax, nagpapalaki ka. Sa tingin ko, galit lang si Ginang Fairfax at kumilos ng pabigla-bigla. Tinutulungan ko lang siyang magpahinga. Ano? Hindi ba dapat mo akong pasalamatan, Ginoong Fairfax? Sa halip, sinisisi mo ako? Ikaw. Senior Preston. Senior Preston, nandito ka pala. Magaling. Hinihintay ka namin para ipakilala mo kami kay Binibining Sterling. Ito ang aking senior. Senior Preston, nandito ba si Binibining Sterling? Bilisan mo at ipakilala mo kami. Binibining Sterling, pasensya na. Si Binibining Somerset at ako ay ordinaryong alumni lang. Hindi kami close. Mangyaring husgahan ng patas, Binibining Sterling. Senior Preston, bakit mo siya tinatawag na Binibining Sterling? May mata ka pero hindi nakakakita. Si Binibining Sterling ang CEO ng kapital ng Aurora. Ano? Hindi ito maaari, Senior. Sigurado ka bang mali ang tao mo? Paano siya magiging CEO Sterling? Sarah, 7 taon na akong nagtatrabaho sa kapital ng Aurora sa loob ng 7 taon. Paano ako magkakamali sa ating CEO? Binibining Sterling, humihingi ako ng paumanhin sa aking mahinang pamamahala. Ang pagpapahintulot sa taong walang alam na ito na gamitin ang aking pangalan at manggulo sa labas. Nakaabala ako sa inyo. Babalik na ako at susulat agad ng pagsisi sa sarili. Hindi. Hindi ito maaari. Ngayon naalala ko, narinig ko, na ikaw, Senior, kamakailan, ay maraming utang sa sugal. Talagang kinakapos ka sa pera. Kung hindi, paano ang isang katulong ng CEO ng korporasyon ng Aurora tumatanggap ng 200,000 mula sa akin para lang ayusin ang pagkikita kay Binibining Sterling? Kaya,
Tiyak na kumuha ka ng pera kay Willa, at nakipagtulungan sa kanya para lokohin kami. Tigilan mo ang pagsasabi ng katarantaduhan dito. Binibining Sterling, ako ay bulag sa kasakiman, naakay ng kasakiman. Akala ko ang pag-aayos lang ng pagkikita ay hindi lalabag sa patakaran ng kumpanya, kaya ako ay hangal na pumayag. Kung alam ko lang na ganito pala ang sitwasyon, hindi ako maglalakas loob kahit 1,000 beses pa ang tapang ko. Ang bagay na ito, pumunta sa HR at tanggapin ang parusa mo. Panggasiwaan ito ayon sa patakaran ng kumpanya. Salamat, Binibining Sterling. Salamat, napakabuti ninyo. Kayo dalawa ay nagtutulungan, at nagpapakitang gilas. Ngunit ang peke ay peke. Willa, para makaganti kay Rowan, talaga namang kumuha ka ng tao, para umarte kasama ka. Nagpapanggap na CEO ng kapital ng Aurora. Talagang bumababa ka sa kahit anong antas. Willa, totoo ba ang sinabi ni Sarah? Talaga bang para makaganti sa akin? Nagpanggap kang Binibining Sterling ng kapital ng Aurora. Umabot ka ng ganito para maghiganti sa akin. Nagpapanggap bilang CEO Sterling mula sa kapital ng Aurora. Siyempre totoo, huwag mong kalimutan, noong huli sa bar, siya ang sinadya tayong pagtulungan, at pinatalo tayo, ang buong yaman natin. Ngayon ay walang pinagkaiba. Alam niya na hinahanap natin, ang CEO ng kapital ng Aurora. Kaya sinuhulan niya ng maaga si Assistant Preston, para sadyang magpanggap bilang CEO Sterling. Ang kanyang layunin, ay pigilan tayong magkita, ang totoong CEO, para tuluyan tayong mabaon sa utang. Tama si Sarah, dati kang nagpapakasweet, pero puro acting lang pala. Huwag mong isipin na ngayon may nakasama ka na magpanggap at maloloko mo kami. Tumawag ng pulis at ipaaresto ang manloloko na ito. Willa, hindi ko inakala na bababa ka sa ganyang antas. Paanong nangahas ka? Mangdaya ng lantaran sa lugar na ganito. Tapos ka na ba? Sa sobrang galing ng imahinasyon mo, sayang hindi ka screenwriter? Maniwala ka o hindi, wala akong pakialam. Kung ano ang tunay kong pagkatao, hindi mo kailangang malaman. Ang hangin dito ay pangit, masyadong maingay. Maghanap tayo ng tahimik na lugar para mag-chill. C. Tumigil ka dyan, hindi ka alis. Binibining Somerset, maging disente ka sana. Ikaw. Nakalantad ka na, at ngayon gusto mong umalis, wala kang paraan. Rowan, hindi basta-basta hahayaan na umalis siya. Sandali lang. Kapag dumating na ang tunay na CEO Sterling, tayo ay hahayaan siyang ilantad. Ang babaeng ito na, nagpanggap na siya. Pagkatapos, gusto kong makita kung hanggang kailan mo itutuloy ang pagpapanggap mo. Sigurado ka ba na gusto mong gawin ito? Hayaan mo ang CEO Sterling na ako mismo ang parusahan. Ano? Natatakot ka na ba? Huli na ang lahat. Willa, ano ang pakiramdam nang barilin mo ang sarili mong paa? Paano yan? Sa tingin mo, ang pagsuhol sa isang junior assistant ay makakapagtago ng sikretong ito. Tama na, ang bagay na ito, hayaan na nating kalimutan. Ang nangyari ngayong araw, walang magbabanggit niyan. At lalo na, huwag hayaang malaman ni CEO Sterling. Rowan, ginawa na niya ito sa iyo, at pinoprotektahan mo pa rin siya. Maaari bang kahit ngayon, may pakialam ka pa rin sa kanya? Nag-iisip ka ng sobra. Bakit naman ako magkakapakialam sa kanya? Huwag kalimutan kung bakit tayo pumunta rito ngayong araw. Pumunta tayo para makita si CEO Sterling at makuha ang investasyon. At hindi na kailangan gawing masalimuot ang mga bagay. Pero siya, Tama na yan. Sundin mo lang ang sinasabi ko. Willa, para sa dati, ang nangyari ngayon, hayaan ko na. Pero sana natuto ka na. At tumigil ka ng magpakatanga. At hilahin pababa ang iba kasama mo. Ang alindog ni Binibining Sterling ay talagang kahanga-hanga. Tama ka dyan. Hindi lang siya si Ginoong Fairfax, ang dati niyang nobyo, na huhumaling sa kanya, kundi pati ang tagapagmana ng pamilya Mercer bilang kanyang prinsiping nagligtas. Ang inggit naman. Si Willa ay walang iba kung hindi isang babaeng mga akit ng kalalakihan. Si Rowan ay binulag rin niya. Pagkatapos ng ginawa ni Willa sa iyo, tingnan mo ang gulo mo ngayon at ipinagtatanggol mo pa rin siya. Galit na galit ako. Willa, ano bang akala mo? Na umiikot ang lahat sa iyo. Si Rowan ay hindi ka makalimutan. Kahit isang lalaking tulad ni Jasper, ay iba ang tingin sa iyo. Bakit ikaw ang dapat magkaroon ng lahat? Hindi kita hahayaang madaliin. Titingnan natin.
Anong problema? Wala. Napansin ko lang na ang dati mong fiancé ay tila may gusto pa. Sa iyo. Huwag kang lumingon. Dahil gusto niyang makita ng sobra. Selosohin natin siya. Ano ba talaga ang relasyon nyo? Rowan, anong uri ng relasyon mayroon ako sa iba ay wala kang pakialam, di ba? Wala akong pakialam. Willa, hanggang kailan mo ba ako susubok ang talunin? May nakita kang tao para magpakita. Sadyang ipinagyayabang sa harap ko. Hindi ba para lang akong inisin at gantihan ako? Sa tingin mo, yuyuko ako sa'yo. Sobrang iniisip mo. Hindi ako ganoon kaliit. Ang mga bagay na ito, kung ano man ang gusto mong isipin, sige lang. Willa, ikaw. Lahat. Tumahimik, pakiusap. Bago magsimula ang handaan ngayong gabi, ako, Sarah Somerset, bilang panganay na anak ng pamilya Somerset, may anunsyo akong gagawin. Sarah, ano ang ginagawa mo? Ngayong gabi, dito mismo sa ating lahat, may isang taong napakawalang hiya, na hayagang magpanggap bilang CEO ng kapital ng Aurora. Siya, Willa. Sarah, nababaliw ka ba? Sinabi ko sa'yo, nabitawan ang sabing ito. Wala bang halaga sa'yo ang mga salita ko? Tama. Mahalaga siya sa'yo, lagi mo siyang pinoprotektahan. Pero siya, may pakialam ba siya sa'yo kailanman? Rowan, gumising ka. May narinig lang akong balita. Alam mo ba, na si Jasper, hindi lang basta lalaki na, pinili para inisin ka. Siya ang dati niyang syota mula sa lungsod Sinag. Ano ang sinabi mo? Rowan. Dati, pagdating sa pagkuha natin ng sertipiko, nagpakamatuwid siya, parang siya ang naagrabyado. Ngayon lumalabas. Siya, si Willa, ang nandaya noon pa. Siya at itong si Jasper, nagpapasahan na pala sa isa't isa. Tama na. Rowan, tatayo ka lang ba diyan? At hinahayaan ng iba na magtapon ng putik kay Willa? Binibining Somerset, malisyosong haka at paninirang puri ay dalawang magkaibang bagay. Dapat mong panagutan ang iyong sinasabi. Oh, ine-endorso mo na siya. Sinasabi mo pa rin hindi kanya kasintahan. Kung hindi kayo dating magkakilala, bakit ka naman ganoon kasabik, na lumabas at ipagtanggol siya? Sabi ko, Ginoong Mercer, anong uri ng gayuma ang ibinigay sa iyo ni Willa? Tumahimik ka. Willa, nagtataka ako kung bakit bigla ka naging ibang tao. Kaya pala dahil sa kanya, alalahanin, ang relasyon ko at ni Sarah, isang pagtatakip lang yon. Kayo dalawa ay nagkikita-kita, sa likod, hindi ba? Sa harap ko, bakit nagpapakabanal banhalan? Bakit nagpapakamatapat? Rowan, ngayon nakikita mo na, ang tunay niyang pagkatao, di ba? Sa pagkakataong ito, naglakas loob pa siya. Nahayagang magpanggap bilang CEO Sterling ng pandaigdigang grupo ng Aurora. Gusto kong ilantad siya sa harap ng lahat, para hindi na siya makapagpaliwanag. Willa, lakas loob mo ba? Sa harap ng lahat, ipakita ang patunay na ikaw si CEO Sterling. Kung hindi mo kaya, ikaw ay isang lubos na sinungaling, isang mandarayang pokpok. Willa, sa pagkakataong ito, kahit magmakaawa ka sa akin, hindi na kita ipagtatanggol. Sandali. Isa pang bagay. Primado, humanap ka ng tao. Para imbestigahan si Willa. Ang mas detalyado, mas mabuti. Gusto kong malaman lahat tungkol sa nakaraan niya. Oh, Ginoong Fairfax. Ano yon? Ginoong Fairfax, nahanap ko na ang impormasyon tungkol kay Binibining Sterling. Siya. Ginoong Fairfax, natagpuan namin ang file ni Binibining Sterling. Ang impormasyon ng kanyang background ay naipadala na sa iyong telepono. Ang tagapagmana ng pamilya Mercer at ang binibini ng pamilya Sterling. Anong? Perpektong magkaparehang mag-asawa. Mabuti. Napakabuti. Willa, ano ang gusto mong sabihin para sa iyong sarili?
Ang mga ulat ba na ito ay totoo? Rowan, naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Pero, ang pakikipag-usap sa mga mapanlinlang na manloloko tulad niya, ay hindi na kailangang mag-aksaya ng salita. Kitatawag ko lang, ng kapital ng Aurora, legal na koponan, ipinaliwanag ko ang sitwasyon sa kanila. Malapit lang sila. At darating na sila anumang sandali. Lahat ng tao dito ay saksi. Nakita ninyong lahat kung paano si Willa, hayagang nagpanggap bilang CEO Sterling. At dinambala ang pulong sa kanyang pandaraya. Kapag dumating na ang legal team ng Aurora, tingnan natin kung kaya mo pa rin magsalita ng matapang. Ang legal team ng Aurora ay kilala sa pagiging walang awa, hindi sila natatalo. Eksakto. Kung may mga has na magpanggap bilang CEO Sterling, kapag nakatarget ka na nila, mapalad ka na kung makakalabas kang buhay. Mukhang itong si Binibining Sterling ay nasa malaking problema ngayong gabi. Ang isang bagay na hindi kayang tiisin ng Aurora ay may gumagamit ng kanilang pangalan upang manloko. Sarah, kakasabi mo lang na ipinaalam mo sa kapital ng Aurora Legal Team. Tama iyan. Pero, huli na para humingi ng awa ngayon. Huli na. Natatawa ako dahil ikaw ang naghuhukay ng sarili mong libingan. Malapit na ang wakas mo. Nagsasabi ka pa rin ng kalokohan. Tingnan natin kung matigas ka pa rin. Dahil alam mo ang kapital ng Aurora ay may pinakapiling legal team, dapat alam mo rin na ang paninirang puri sa CEO ng grupo, idemanda ka nila hanggang sa mabaon ka sa utang at sisirain ang iyong reputasyon. Willa, bakit nananaginip ka pa? Tama na, tigil na ako sa pag-aaksaya ng oras sa iyo. Kapag dumating na ang legal team ng Aurora, makikita natin kung matigas ka pa rin. Willa, humingi ka ng tawad kay Sarah. Baka may paraan pa. Iniisip lang ni Sarah ang mas malaking larawan. Ayaw niyang mayroong makasira sa reputasyon ng kapital ng Aurora. Tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Sige, dahil lahat kayo ay sabik na hingi nito. Sige, itutuloy ko na. Abisuhan ang legal department ng kapital ng Aurora, i-deploy ang pinakapiling team, at pumunta agad sa piging. Parurusahan ko ang mga naninira sa aking magbabayad sila. Willa, talagang, hindi ka natututo hanggat huli na ang lahat. Paano mo natawag ang legal team? Sa tingin mo, isang tawag lang, ay sapat na para takutin ako. Lahat, magandang gabi. Ako ang punong legal na opisyal mula sa grupo ng kapital ng Aurora, Kane. Inatasan kami na hawakan ang kaso ng isang seryosong paratang na pinsala sa grupo at personal na reputasyon ng CEO. Ginoong Queen, sakto ang timing. Ito si Willa Sterling. Hayagan niyang ginaya si CEO Sterling ng scam dito, ginulo ang piging, at sinira ang reputasyon ng grupo. Lahat ng narito ay saksi. Narinig ninyong lahat kung paano siya nagsinungaling at nagpanggap pa siyang tumawag sa legal team. Talagang katawa-tawa. Ginoong Queen, kailangan mo siyang panagutin. Ang mga paratang na ginawa ni Binibining Somerset at ang mga kaugnay na pahayag niya kanina, na-record mo ba lahat ng iyon? Oo, Ginoong Queen. Mula nang gumawa ng pampublikong paratang si Binibining Somerset, high-definition audio at video recording sa kabuuan. Narito ang lahat ng saksi. Malinaw at kumpleto ang lahat ng ebidensya. Hindi. Ginoong Queen, ano ang ibig mong sabihin? Dapat mo siyang arestuhin. Bakit mo ako ni-record? Binibining Somerset, ngayong gabi, sa isang pampublikong lugar, paulit-ulit mong siniraan ang aming chairman. Ang personal na reputasyon ni Binibining Willa Sterling, isang malubhang pagkakasala na may matinding epekto. Kami ngayon ay formal na nagsasampa ng kaso laban sa iyo. Ano ang sinabi mo? Anong sinabi mo? Willa, siya ang CEO ng kapital ng Aurora. Paano nangyari iyon? Binibining Somerset. Ito ay mula sa kapital ng Aurora, legal department nito. Opisyal na inilalabas sa iyo at korporasyon ng Somerset, isang legal na liham. Sa pamamagitan nito,
Formal naming inaakusahan ka ng hayagang malisyosong paggawa at pagpapakalat ng maling impormasyon, paninira sa CEO ng aming grupo, Binibining Willa Sterling, na seryosong sumisira sa kanyang personal na reputasyon at reputasyon ng grupo. Ito ba talaga ang opisyal na selyo ng kapital ng Aurora? Susunod, kami ay formal na magsisimula ng legal na paglilitis at pananagutin ka sa pinakamataas na antas. Hindi. Hindi ito maaari. Paano siya naging CEO ng pandaigdigang grupo ng Aurora? Hindi ako naniniwala. Willa, isa na namang trick mo ito, hindi ba? Nagpakuha ka ng maraming tao na sumabay sa plano. Naglakas loob mong linlangin ang lahat. Tay. Sarah, ikaw na walang kwenta, walang silbing tanga, nawala mo ang lahat sa sugal, hindi ba iyon sapat? Paano mo nagawang hayagang siraan ang pangulo ng kapital ng Aurora? Kinaladkad mo ang buong pamilya Somerset, pababa, kasama mo. Opisyal na nagpadala ng liham ang kapital ng Aurora na humihingi ng buong pananagutan. Dahil lahat sa iyong katangahan, nasaktan mo ang taong hindi mo dapat ginawa. Tay. Ang pamilya Somerset ay walang anak na tulad mo. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. CEO. Ikaw talaga ay ang CEO ng pandaigdigang grupo ng Aurora. Willa. Lahat ng ito ay pinlano mo, di ba? Nakikita mo kaming ganito. Ipinagmamalaki mo ba ang sarili mo? Ikaw na taksil at mapanlinlang na asong babae. Ikaw. Ang lakas ng loob mo na saktan ako. Sarah, hindi kita ginulo dati. Akala mo ba talaga madali akong guluhin? Isang lalaki kaya kong pakawalan. Pero kung maglakas loob ka magtantrum sa harap ko, gagarantiyahan ko, ang kapalaran mo ay 100 beses na mas masahol pa sa ngayon. Lalabanan kita. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Willa, ikaw na asong babae. Ginoong Queen si Sarah ay nasa iyong mga kamay. Oo, Binibining Sterling. Dalhin mo siya. Hindi, hindi. Bitawan mo ako. Rowan, iligtas mo ako. Ayokong madala. Pakawalan mo ako. Rowan, iligtas mo ako. Pakiusap. Ayoko nang madala. Rowan, matapos ang lahat ng mga taon ng pagkakaibigan, hindi ka pwedeng tumayo lang at manood. Binibining Somerset. Mas mabuting itago mo ang mga salitang iyan para sa hukom. Dalhin na siya. Hindi. Huwag niyo akong hayaang madala. Bitawan mo ako. Willa, Ginoong Fairfax, may iba pa ba? ikaw ang CEO ng kapital ng Aurora. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinanood mo akong pretuhin parang tanga. Masaya ba para sa'yo? Rowan? Paano mo nagawang itanong kung bakit? Noong panahon na iyon, ginawa ni Willa ang lahat ng kanyang makakaya upang itago ang kanyang pagkatao at tulungan ka, lahat upang protektahan ang iyong marupok na ego. At ang kanyang mga sakripisyo, ano ang nakuha niya mula sa mga ito? Sa gabi bago ang iyong kasalan, pinakasalan mo ang ibang babae. Pinayagan mo ang iyong babaeng kaibigan mang-api at mag-akusa sa kanya. Rowan, may puso ka ba? Paumanhin. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Napakaraming ginawa mo para sa akin. Kung alam ko lang, hindi ko sana. Hindi mo sana ginawa ang ano? Hindi mo sana basta pinayagan siya. Apiin ako ng ganyan? O hindi mo sana pinakasalan siya sa likod ko? Ano na ngayon ang punto ng pagsasabi ng lahat ng ito? Ngayon palang sasabihin? Jasper, pagod na ako. Gusto ko munang magpahinga. Si. Willa. Villa Mahalke. Okay lang. Sa pagkakataong ito, hihintayin kita. Kahit gaano katagal,
Pasensya na, Binibining Sterling. Kanina lang, may sasakyan sa unahan. Pasensya na. Okay lang. Dahan-dahan lang magmaneho. Ano ito? Willa, ito. Ito ang Polar Rose. Sabi nila tumutubo ito sa tuktok ng Heavenly Peaks at napakahirap pitasin. Bakit mo ito nakuha? Ito ay 3 taon na ang nakalipas. Bagay na dapat kong ibigay sa'yo. Willa, gusto kita. Mula pa noong 3 taon, nang una kitang makita, gusto na kita. Gusto kita. Mula noong 3 taon na ang nakalipas. Sa unang pagkakataon na nakita kita, gusto na kita. Hindi mo kailangang sagutin ako ngayon. Kahit na hindi mo ako gusto ngayon, o sa tingin mo ay biglaan, okay lang. Maaari akong maghintay. Gusto ko lang. Gusto ko lang. Ayoko nang makaligtaan muli. Willa, ikaw. Sa totoo lang, mukha kang tipo ko. Anong ibig mong sabihin? Siya? Dahil hinintay mo ako ng 3 taon at pumili ng rosas na ito, bibigyan kita ng pagkakataon na ligawan ako. Ang ibig mong sabihin, pumapayag ka? Binibining Sterling, Ginoong Mercer, nandito na tayo. Willa? Huwag kang masyadong mag-excite. Pagkakataon lang iyon. Kung mananalo ka sa akin, depende sa iyong kakayahan. Kung manalo ka, ako ay sa iyo. Kung hindi, huwag kang umiyak. Kung mahuli mo siya, sa'yo na siya. Kung hindi, huwag kang umiyak. Ginoong Fairfax, ayon sa iyong kahilingan, pinalaya na si Binibining Somerset sa piyansa. Rowan. Sabi ko na nga ba? Hindi mo ako iiwan. Salamat. Salamat at handa ka pa ring tumulong sa akin. Pwede ka nang umalis. Opo, Gino. Rowan. Talagang alam kong mali ako. Wala na akong sasabihing hindi tama. Talaga. Ano ito? Rowan. Anong ibig mong sabihin dito? Pirmahan mo. Hindi. Hindi ako pipirma. Rowan. Kakasal lang tayo. Paano tayo magdidiborsyo ng ganyan? Hindi ba tayo nagkasundo na magkakaroon ng selo-salo sa kasal? Alam ko. Alam kong mahal mo ako, di ba? Dati, napaka-protektado mo sa akin. Nakipag-away ka kay Willa ng maraming beses para sa akin. Alam kong may ibig sabihin ako sa'yo. Mahal kita. Sarah, sasabihin ko sa'yo sa huling pagkakataon. Ako, si Rowan, mula simula hanggang wakas. Tanging kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Ang taong mahal ko, mula simula hanggang wakas, si Willa lang palagi. Nung gabing iyon, mula simula hanggang wakas, ay isang napakawalang patuturang biro. Isang pagkakamali na labis kong pinagsisisihan. Hindi iyon biro. Hindi iyon biro, Rowan. Ang kasunduang ito, pipirmahan mo ito ngayon. Gusto mo man o hindi, wala kang pagpipilian.
Pirmahan mo. At, ang perang inagaw mo sa pamilya Somerset. Hahanap ako ng paraan para takpan ito. Kung hindi, magdadalawang isip akong ibigay ang ebidensyang ito. Kay Tito Somerset. Oo. Sa legal department ng kapital ng Aurora. Sige. Hiwalay na ako ngayon. Kung malaman ni Willa. Tiyak na mapapatawad niya ako. Basta't taos puso akong humingi ng tawad sa kanya. At ipaliwanag ng malinaw ang lahat. Sabihin sa kanya na siya lang ang nasa puso ko. Tiyak na babalik tayo sa dati. Willa. Willa na naman. Napunta ako sa ganitong sitwasyon ngayon. Nawala ang pamilya ko. Nawala na ang lahat ng hiya ko. At ang huling bahid ng pag-asa ay naduraj na. Lahat dahil sa iyo. Willa. Hindi kita pakakawalan. Talagang hindi. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Unang araw ng panliligaw sa iyo, kailangang magsimula ng tama. Surprise attack sa unang araw? Ginoong Mercer, ang iyong mga taktika sa panliligaw ay sobrang klise. Ginoong Fairfax. Ginoong Fairfax, hindi kayo maaaring pumasok. Wala kayong appointment, Ginoong Fairfax. Willa. Binibining Sterling pilit siyang pumasok. Hindi ko talaga siya mapigilan. Ayos lang. Maari bang lumabas sandali? Opo, Binibining Sterling. Ginoong Fairfax. Itong hindi imbitadong pagbisita. Para saan naman ngayon? Willa. Tingnan mo ito. Diborsyado na ako kay Sarah. Katatapos lang ng papeles. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Uminom ako noong gabing iyon. Wala ako sa tamang pag-iisip. Napakasama ko. Noong gabing iyon ay isang katawa-tawang biro. Dahil sa alak, gumawa ako ng hanggal na pagkakamali. Pero sumusumpa ako. Walang nangyari sa pagitan natin. Ang puso ko, mula simula hanggang wakas, ay sa iyo lang talaga. Maniwala ka sa akin. Maaari mo ba akong pagkatiwalaan ng isa pang beses? Pakiusap. Noong gabing iyon sa bar, niyakap niya si Sarah at sinabing, naiinip, kaibigan lang. Kumpara sa lalaking nagsisisi ngayon, mga iyon ay lubos na naiiba. Ilan ba sa pagsisising ito ang pagkakasala sa akin? At ilan ang takot na pagkabalisa na mawala ang lahat? Tapos ka na? Kung nandito ka dahil sa bagay na pagpapakasal para humingi ng tawad, huwag mo nang ituloy. Papel lang iyan. Wala akong pakialam. Eh di ano ang mahalaga sa'yo? Sabihin mo sa akin. Basta sabihin mo lang. Kaya kung magbago. Kaya kitang bayaran. Rowan, naaalala mo ba ang 3 anibersaryo natin? Nag-book ako ng restaurant. Mula hapon hintay kita hanggang gabi. Tinawagan kita ng maraming beses. Pero, hindi ka sumagot. Noong mga oras na iyon, naglalaro ka ng laro kasama si Sarah. Sa ibang pagkakataon, nagkaroon ako ng mataas na lagnat. Tinawagan kita. At sinabi mo, nagkaroon ng bangungot si Sarah. Kailangan kong manatili sa kanya. At, sa aking 25 na kaarawan, ipinangako mo sa akin na sasama ka sa akin upang makita ang eksibisyon ng sining na matagal ko nang inaasam. Pero sa isang tawag, mula kay Sarah, iniwan mo ako sa tabing daan. Noong araw na iyon, nakasuot ako ng mga takong at maikling palda. Sa buhos ng ulan, nabasa ako ng 3 buong oras bago ako nakahanap ng istasyon ng tren. Rowan, noong ginawa mo ang lahat ng ito, lasing ka rin ba? Tigil. Willa, pakiusap, tumigil ka na. Gago ako. Hindi ko talaga alam na ako ay nagpahirap sa iyo ng sobra. Hindi, alam mo, basta, akala mo, palagi kitang hihintayin dito. Palagi, patawarin ka, at ako ay palaging walang halaga para sa iyo. Hindi yan totoo. Willa, mahal kita. Mahal na mahal kita. Kasi, nasanay lang ako na nandyan siya. Akala ko yun ay tinatawag na katapatan ng kapatiran. Pero hindi ko naisip, nasasaktan kita. Talaga. Huli na, ang iyong pag-ibig.
At ang iyong tinatawag na nakatapatan ng kapatiran kay Sarah, lahat ay nagpaparamdam sa akin. Nandidiri, Rowan, ang iyong paumanhin, narinig ko ito. Ngunit, hindi ko ito tinatanggap. Ang ilang sugat ay hindi mapapagaling ng ilang paghingi ng tawad. Ang ilang tiwala. Kapag nasira, hindi na maaaring buuin muli. Sa pagitan natin, noong gabing ikaw ay nagpakasal, ito ay ganap ng natapos. Hindi yan totoo. Willa, hayaan mo akong magpaliwanag. Ginoong Fairfax. Si Willa ay nagpahayag ng malinaw. Kung magpapatuloy ka, mamahiya ka lamang sa iyong sarili. Malinaw na ang sinabi ni Willa. Kung patuloy kang pumipilit, mapapahiya ka lang. Jasper, ano ang ginagawa mo rito? Hindi ba halata? Ako ang manliligaw ni Willa. Nandito ako para sunduin siya sa trabaho. Tungkol naman sa'yo, kung patuloy mo siyang ginagambala, ano ang silbi, kundi ang mapahiya? Rowan, sana nakita mo kung ano si Willa noon sa lungsod Sinag. Napakatapang niya, may tiwala sa sarili, matalino, walang takot. Saka mo malalaman kung gaano kayaman ang nawala sa'yo. At ang mga napalampas mo. Tara na, nangako akong susunduin ka. Willa, Rowan, tigilan mo siyang guluhin. Ang hindi mo kayang ibigay, kaya ng iba. Ginoong Fairfax, pinaimbestigahan mo ako ng malalim tungkol sa background ni Binibining Sterling. Narito na lahat. Mas detalyado kaysa sa nauna. ibigay mo rito. Talagang napakabighani ni Binibining Sterling noon. Ibang-iba sa kanyang itsura ngayon. Kaya ito. Ang totoong ikaw? Willa. Ano ang itinatago mo? Wala. Nagliligpit lang ako ng mga bagay na ayaw ko na. Siguro gutom ka na. Hayaan mo akong magluto para sa iyo. Rowan, magsasama tayo ng ganito magpakailanman, di ba? Kapag tumanda na tayo, maghanap tayo ng tahimik na maliit na bayan, puno ng mga bulaklak, at araw-araw, lulutuan kita ng sabaw, at makakasama mo akong magpainit sa araw. Magkasama tayo habang buhay. Hanggang habang buhay. Hanggang habang buhay. Ipinangako ko sa iyo ang habang buhay. Ano ang ginawa ko sa iyo? Ano ba talaga ang ginawa ko sa iyo? Ginoong Fairfax, noong inimbestigahan namin si Binibining Sterling dati, may nakita kaming ilang bagay tungkol sa pag-uugali ni Binibining Somerset. Hindi ako sigurado kung dapat ko bang sabihin sa iyo. Sige, sabihin mo. Sa anibersaryo ninyo ni Binibining Sterling, nagkunwari siyang may sakit para tawagin ka palayo. Pero peke lahat ng medical records niya. At saka sa kaarawan ni Binibining Sterling, sabi niya nabangga siya ng kotse. Kaya napilitan kang iwan si Binibining Sterling na nakatenga sa daan. Lahat iyon pinlano niya. Marami pang katulad na insidente. At higit pa, may iba pa. Sige, magpatuloy ka. Sa mga nagdaang taon, si Binibining Somerset ay madalas na sinasadyang magpadala kay Binibining Sterling ng mga malalapit na larawan mo at niya. Paulit-ulit siyang pinagagalit.
At saka inudyukan niya ang mga kaibigan mo na ihiwalay si Binibining Sterling. Babaeng iyon. Ay ayos ang lahat ng ebidensya na mayroon tayo, kung paano siya nangurakot mula sa mga account ng pamilya Somerset. Sige at, ipadala kay Ginoong Somerset. Dagdag pa, sa tanggapan ng buwis. At sa Departamento ng Krimen Pang-Ekonomiya, huwag palampasin kahit isa. Gagawin ko siyang magbayad. Para sa lahat ng kanyang ginawa. Opo, Ginoo. Gagawin ko ito agad. Willa. Ano ang kailangan kong gawin? Para makabawi sa'yo? Wala na sa duty. Dumadaan lang, naisip kong sunduin ka. May katulad ka pala ng naisip? Willa. Ito ay para sa'yo. Naging napakasama ko dati. Pero ngayon naiintindihan ko na. Ginoong Fairfax. Ang grupo ng Fairfax ay maraming gulo na kailangang ayusin ngayon. At nandito ka nagpapakaligaw? Ang lakas ng loob mo. Ako na ang bahala sa mga iyon. Willa. Inimbestigahan ko. Alam ko na lahat ngayon. Kung paano ka ginawa ni Sarah. Kung paano kanya binubuli. Kung paano niya tayo pinagiwalay. Alam ko na lahat. Ipinabayad ko na sa kanya yon. Hindi na kita pipilitin na gawin ang mga bagay na ayaw mo. Magkarera ka kung gusto mo. Gawin mo ang kahit ano na nagpapasaya sa'yo. Maging sarili mo lang. Laging susuportahan kita. Gagamitin ko lahat ng mayroon ako para makabawi sa'yo. Salamat. Tara na. Willa. Huwag kang umalis. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Pumunta ka sa kotse at maghintay. See ya. Rowan, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Tapos na tayo. At, mula ngayon, huwag ka nang pumunta rito para hanapin ako. Ayokong may magkamali ng intindi. Ingat. Willa. Papatayin kita. Bitawan mo ako. Oy, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Tawagan niyo ang ambulansya. Tawagan niyo ang pulis ngayon. Bantayan niyo ang babaeng ito. Hintayin ang pulis para ayusin ito. Opo, Gino. Bitawan mo ako. Uy, narinig mo ba yung dalawang lalaking dinala ngayon? Parehong nagtangkang iligtas ang iisang babae.
Nasaktan sila. Oo, narinig ko. Magkaribal sila sa pag-ibig. Yung isa nabangga ng kotse, yung isa naman sinaksak. Alam mo ba? Ngayon ang babae ay nasa VIP room lang kasama ng sinaksak. Itong isa nakahiga dito mag-isa. Wala man lang dumalaw. Seryoso? Napakawalang puso naman. Narinig ko itong lalaking ito ang gumawa ng maraming masamang bagay sa babaeng iyon. Muntik pa niyang ipawala sa kanya ang lahat. Narinig ko rin na nanloloko siya sa ibang babae. Ngayon binabayaran niya na. Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Well, deserve niya yan. Uy, hindi pa gumagaling ang sugat mo. Hindi ka pwedeng bumangon sa kama. Bakit ka bumangon sa kama? Hindi ba sinabi ng doktor na magpahinga ka sa kama? Willa. Alam kong, may pakialam ka pa sa akin, di ba? Hindi naman yon ang sinabi nila. Nasa puso mo ako, di ba? Nagkakamali ka. Wala akong pakialam sa'yo. Salamat sa pagsagip mo sa akin ngayon. Kaya, nag-iisip ako, ang mga ari-arian na natalo mo sa akin sa taya, ang mga ari-arian na iyon, hindi ko ibabalik ang mga iyon. Utang mo iyon sa akin, kukunin ko sila nang walang konsensya. Pero, kakanselahin ko ang boycott sa buong industriya laban sa grupo ng Fairfax at sayo. Isipin mo ito bilang kabayaran sa pagsagip mo sa buhay ko ngayon. Pantay na tayo? Tungkol sa atin? Dito na natatapos? Mula ngayon, huwag mo na akong hanapin. Ayaw na kitang makita. Hindi ito pwedeng matapos dito. Willa, makinig ka sa akin. Willa, parang napunit ang sugat ko. Medyo masakit. Masyado ka bang kumilos kanina? Tatawag ba ako ng doktor para sa'yo? Ayos lang. Malamang nauntog lang ako sa isang bagay. Tingnan mo nga para sa akin. Sabi ng doktor, dapat kang manatili sa kama at magpahinga at huwag gumalaw-galaw. Yaspa, dinala mo ako dito, pero nasaan ka? Ano bang ginagawa mo? Ang misteryoso? Magdire-diretso ka lang. Huwag tumigil. Sige, tuloy. Saan? Hindi ka naman magpapalaro ng karera sa akin, di ba? Sinasabi ko sa'yo, naka-heels ako ngayon, kaya walang karera. Huwag kang mag-alala. Walang karera ngayon. Magdiretso ka lang, okay? Miss, ang ganda mo. Maging masaya. Oh, Sinta. Matalino ka at mabait. Maging masaya. Miss, ang elegante mo. Maging masaya. Babae, ikaw ang pinakamahalagang tao para sa kanya. Maging masaya ka. Ikaw ang kanyang tanging minamahal. Maging masaya ka. Maging masaya ka.
Salamat. Maging masaya ka. Mhm. Maging masaya ka. Maging masaya ka. Mhm. Maging masaya ka. Maging masaya ka. Maging masaya ka. Mhm. Ito ay 3 taon na ang nakalipas. Isang bagay na dapat ay naibigay ko na sa iyo. Ang laki mong tanga. Ginawa mo ang lahat. Yasba, alam mo ba na medyo cheesy ito? Cheesy? Ito ang aking ika-9 na date sa iyo. At ang aking ika-9 na pag-amin sa iyo. Bawat bouquet ay kumakatawan sa aking nararamdaman para sa iyo. Willa, gusto kita. Sa pagkakataong ito, tatanggapin mo ba ang aking pag-amin? Binabati kita? Nakuha mo ako. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay hinintay ko ang sandaling ito. Mahal, tapos ka na ba sa pulong mo? Birthday mo ngayon? Ako mismo ang nagluto ng isang buong mesa ng masasarap na pagkain. Lahat ito paborito mo. Bumalik ka na agad. Miss na miss ka namin ni Molly. Mommy, kailan ka uuwi? Miss na miss ka ni Molly. Si Daddy ay gumawa ng cream of mushroom soup. Ang sarap-sarap. Sige, alam ni Mommy. Isa na lang na international video conference. Babalik ako sa loob ng kalahating oras. At itabi mo ako ng cream of mushroom soup. Huwag mong hayaang ubusin lahat ni Molly. Huwag kang mag-alala. Nagtabi ako ng bahagi para sa ating munting foodie. Hiwalay para sa iyo. Hihintayin ka namin sa bahay. Mahal, maligayang kaarawan. Mahal kita. Mahal din kita. Binibining Sterling. Naiinggit talaga ako sa iyo at kay Ginoong Mercer pagkatapos ng maraming taon. Sobrang nagmamahalan pa rin kayo at si Molly ay sobrang cute din. Talagang tadhana. Tara na, tapusin natin ng maaga at umuwi na. Dapat kang umuwi at makipag-oras sa pamilya mo. Ito ba'y bagay na inihanda mo? Hindi, Binibining Sterling. Wala kaming nilagay doon. Binibining Sterling, hindi ako iyon. Binibining Sterling. Ito. Wala yan. Bahagi lang ng nakaraan na hindi mahalaga. Tara na, umuwi na tayo. Naghihintay sa akin sina Molly at Jasper. Willa, ngayon ay kaarawan mo. 5 taon na. Kung noon, maaari sana akong ang nasa tabi mo ngayon. Ako ba yon? Kalimutan mo na. Ayos lang ito. Larawan. Maligayang kasal.
Willa,